Ito naman mga kababayan, pag-usapan natin. Ito matindi to. Mataas na opisyal mga kababayan. A clue, parang little president daw ito. Tumabo ng bilyon-bilyon sa Pogo. Medyo blind item pa ito mga kababayan Hindi pa ito inilalabas ng mainstream media. Pero syempre nakuhanan na natin ng konting mga tawag dito. Mga idea at babasahin ko po sa inyo yung mga clue. Sabi rito, mga kababayan, pinansyir ng Maisog Rally o rallies tumiba sa Pogo. Naalala nyo mga kababayan, ngayon, di ba may mga Maisog Rally at kung mga rally-rally ngayon na nangyayari po dyan sa dyan sa di ba sa iba't ibang mga lugar. Teka lang, nawala kasi yung isang kopya. Hold on a second Nabura ko yung pangatlo Yun. Ayun. Sabi rito, isang dating mataas na opisyal mula sa nakaraang administrasyon ang nababalitang tumiba ng husto sa industriya ng Pogo. Siyempre, pag tumiba ng husto, ang usapan sa Pogo hindi naman milyon-milyon lang. Diba? It could be billions mga ka-GP Natics. Ngayon, abala siya sa pagpupondo ng mga kilos protesta ng grupong Maisog, pati na rin sa nalalapit na rally sa kaarawan ni dating Pangulong Duterte ngayong Biyernes. Yes, birthday po ni Diggs. Mga kababayan, 80 years old na siya this coming March 28, 2025. Okay? Yan ang clue. Ano pa? Sabi rito, parang little president. Kasi pag sinabing parang, kahit na sabihin natin na ginamit yung parang dyan, pero nilagyan ng quote, mga kababayan, little president, isa lang ang nasa isip ko dito. Sige nga, kung kaya ninyong sabihin kung sino yung little president na yan. Ayan parang little president ng nakaraang administrasyon ang opisyal na ito. Dahil kasama sa mga grupong malalapit sa kusina. Ibig sabihin malapit kay Digong. Parang little president daw. Kasi pag sinabi mong little president, mga kababayan, hindi yan ES Hindi yan ES. Pero, dahil little president, parang ang style niyan, sasabihin natin kung ano yung posisyon ni Lagdameo. Laging nakadikit, laging nasa likod ni Digong Duterte daw mga kababayan, pero walang pinangalanan. Sabi ni Sir Leo, Sap Bongo? Si Bongo daw. Lito Flores Vlog, Sap Bongo. Bongo. Nako, puro Bongo. Paktay ka ngayon, Bongo. Hindi natin alam kung si Bongo yan. Pero meron pa mga clue. Tingnan muna natin, mga kababayan. Ngayon, nagsusunog siya ng kilay upang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyong Marcos. Nakikita ba natin si Bongo na hindi natin alam Kasi sabi niyo si Bongo. Kaya lang, parang hindi naman nababalita na si Bongo ay talagang nananawagan. In fact, wala siyang sinasabi against the government. 'Di ba? Bibihira. Kung meron man, patutsyada, talagang hindi yung totoong banat. Hindi natin alam behind the story. Pero sabi niya si Bongo, okay. Sabi niya ganon, umaasa kasi ang dating opisyal na muling maranasan ang happy days are here again. Sabi pa rito, mga kababayan, bilang pangunahing pinansyir ng kampanya laban sa administrasyong Marcos, siya ang naglalaan ng pondo at kagamitan para sa mga operasyon sa grounds, mula sa pag-charter ng mga bus, pag-imprenta ng mga tarpaulin, pagbibigay ng allowances sa mga coordinator, hanggang sa pamamahagi ng rally kits sa mga overseas Pilipinos. Nako, sino kaya ito? Mukhang maraming pera talaga. Biruin mo, mga kababayan, bukod sa rally, doon pa lang sa stage
Kasi nung kami nila Mami Peng, naglunsad ng Sara resign bilang isang secretary ng education, doon pa lang sa stage, actually yung stage mga kababayan, tapos yung sound system, umabot na ng halos how many thousand, parang, kung di ako nagkakamali, parang meron ng 350,000 pero hindi pa yun yung bonggang-bonggang bonggang-bonggang sound system. 'Di ba? Napakalaki. Oh. Tapos yung yung stage parang umabot ata ng 200 lahat or 250 stage and lang tawag dito. Yun nga, yung sound system. Oh. Imprenta ng tarpaulin, bus. Magkano ang sa bus? Ang mahal din yan. Tarpaulin, allowances ng coordinator, hanggang sa mamamahagi ng rally kit sa mga overseas Filipinos. Sabi pa rito, sa laki ng kanyang naging pakinabang mula sa Pogo, tila obligado siyang maglabas ng malaking halaga upang maisakatuparan ang layuning mapabagsak ang kasalukuyang administrasyon. Mistulang isang medical doctor or MD, ang dating opisyal na naghahanap ng luna sa hangarin ng ilang grupong sabik na sabik ng makabalik sa kapangyarihan. Talagang isa yung sinasabi ninyo, ha? Oh, hindi ito fake news, mga kababayan. Dahil inilabas ito, hindi lang natin alam kung sino, 'di ba? Dahil nga nagpahula tayo, isa lang ang sinasabi nyo. Si BG. Pero hindi natin alam kung sino ito, guys. Dahil hanggang ngayon wala pang nilalabas na pangalan. Eventually, lalabas at lalabas ito sa mga hearing. Lalabas at lalabas ito sa mga balita kung sino yung financier ng mga rally-rally, maisog, at syempre yung pagbabayad sa mga bus, sa coordinator, sa mga kits, at kung ano-ano pa. Diba? Sabi, Little President daw, mga kababayan. Sino pa ba yung mga Little President dati? Pag sinabi mong Little President, ES yan. Nakalagay parang. Diba? Oh, baka tama kayo dun sa inyong mga hula. Si Bongoy lang naman ang bilyonaryo at yung abogado niyang sumama sa ICC. At kung napapansin ninyo, mga kababayan, based doon sa pahayag ng away ni Bongo, ng anak ni Bongo at anak ni Paulo Duterte, meron dong gustong pasabugin. 'Di ba? Na kesyo may sasabihin daw ang anak ni Pulong Duterte laban kay Bongo sa pamilya niya. Hindi ko alam kung sino to. Oh. 'Di ba? Hanggang ngayon palaisipan ito, pero kalalabas lang ng balita, blind item lang talaga. Sabi ni Daisy's Kitchen, baka funded China at si Rockwell. Actually, kung usaping funded ng China, umamin na yung mga fake news vlogger, 'di ba? Na sila ay napondohan talaga